At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang mga balitang hatid namin ngayon ay magpapaalala sa atin na walang sasinuman gaano man kataas ang posisyon ng ligtas sa batas. Tinututukan ng Korte Suprema ang isang controversial na kaso laban kay President Kuting ng Norte Jr. kung saan siya ay nahatulan ng guilty sa patong-patong na kaso. Sa mga bagong developments, nabunyag ang isang CCTV footage na naging mahalagang ebidensya na nagpapasya sa korte. Isang makasaysayang desisyon ang inilabas ng korte kaugnay sa mga kasong isinampa laban kay President Marcos. Ayon sa mga ulat, nahatulan siya ng guilty sa ilang kasong may kaugnayan sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan. Isang CCTV footage ang naging susi sa pagpapakita ng mga hindi tamang transaksyon na naganap sa loob ng mga government offices. Ang footage na ito ay nagpakita ng mga hindi otorisadong galaw ng ilang opisyal na may direktang kinalaman sa Pangulo. Sa mga kuha mula sa CCTV, makikita ang isang serye ng mga hindi karaniwang aktibidad sa mga ahensya ng gobyerno noong nakaraang taon. Ang footage ay nagpapakita ng mga hindi otorisadong pag-akyat ng mga tauhan ng Pangulo sa mga opisina ng mga ahensya, pati na rin ang mga hindi may paliwanag na paggalaw sa mga pondo mula sa mga accounts ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto, ito ang naging pangunahing ebidensya na nagpapatibay sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa Pangulo at sa ilang miyembro ng kanyang administrasyon. Matapos ang ilang linggong pagdinig sa pagsusuri ng mga ebidensya, ang Korte Suprema ay nagpasya at ipinabot ang hatol sa Pangulo. Bagamat ang ilang taga-suporta ng Pangulo ay naniniwala na ito ay isang pansamantalang issue lamang, may mga kritiko na nagsasabing ito ang simula ng mga seryosong kaso na maaaring magbago ng takbo ng kanyang administrasyon. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon kung ano ang magiging parusa kay President Marcos, ngunit ang mga legal na eksperto ay nagsasabing maaari itong magdulot ng mga malalaking pagbabago sa politika ng bansa. Tinututukan natin ang kaganapang ito na tiyak magdudulot ng mga kasunod na pangyayari sa ating bansa. Sa kabila ng kontrobersiya, inaasahan ng marami na magiging tapat ang ating Korte Suprema sa paghahatol ng mga kasong may kinalaman sa publiko at sa posisyon ng mga nakaupo sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga bangag. Pero syempre, bago natin na tuloy-tuloy itong mga eksenang kaganapan, mga sampalan, hayaan niyo munang kumanta tayo ng Nabudol song because that's my favorite song. Okay? Nabudol ang Pilipino, nabudol ang Pilipino, sa nais, sa wika, ay nabudol tayong lahat. Kaya tuloy ngayon haharapin natin, masama na ang kinabukasan. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Nabudol ang Pilipino. Mga adik at mga kriminal, nagkakaisa silang lahat. Ang kapan ng bayan ay ninanakaw, masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo, nabudol ang Pilipino. Huwag na huwag iboto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipinas. Tanggalin na natin ang mga putang inang nambudol sa Pilipinas. Okay. Ayan naman. Ano ang gusto ninyong unahin natin mga hitaan? Okay, pag-usapan na natin ang mga kaganapan. Ayan, mainit na balita.
at patuloy tayong nakikipaglaban para makamtanan natin ang kaalwanan. Buti na lang, first owner si May Perez, si Ma'am Vilma Gabuat, si Zoro, ayan ang aking Guardia Civil. Baka naman, manggorgor ka na dyan pag may nanggugulo sa atin. Anyway, mga palangga, sa mainit-init na balita, actually dapat kanina pa to, kaya lang marami tayong mga kausap sa pakikipaglaban at meron tayong bagong whistleblower actually na kailangan ko muna i-research yung mga names at yung mga kaganapan bago natin isiwalat. Pero mga kababayan, ang ating bagong pasabog ngayon, di ba, pasabog sa 2024, ay nagkaroon ng jugjugan sa Malacanang. Ayon sa ating kung ako ay medyo tingin jahas, si Cathy ay meron din siyang puting butiki. Naloloka ako sa mga eksena. Ano ba ang nangyaring sampalan? So, ipunto na natin, ito ay galing sa mga bruskong-brusko nating taga-gwardya ng mga bangag. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga sir, nakita nyo na ang sampalan blue. Sino nga nampal? So, ang eksena dahil nga, di ba, according kay Bangag, ay nire-review niya at pinag-aaralan niya itong national budget or yung General Appropriation Act bago matapos ang taon. Anong petsa na ba ngayon sa Pilipinas? 28? So, di ba, dahil nga sa kadyutahan nilang mga ginawang unconstitutional na paglaan ng mga budget, lalo na dito syempre sa pagtapyas ng budget ni Inday Sara from 2.3 naging 2.5 billion naging 700 I believe kung tama yung aking recollection. Then also yung sa PhilHealth, yung sa DepEd at sa iba pang mga mga illegal insertions doon sa budget. So dahil ang eksena ayon sa ating Juting Jahas, sampalan dapat may mabaliktad na. Sabi ni Palangga na wala ka Palangga. Alright, so ngayon, alam niyo napakaganda ang pangyayari sa ating bayan. Dahil nga nagja-jive ang mga kaguluhan, di ba? Nung ating pasabog sa inyo, not really that pasabog, pero nung December 24 ay absent nga si Tambaluslos doon sa kanilang family Christmas party. Wala rin si Amy Marcos dahil nga nagkakagatan na sila. And we are happy to hear that. Na kung pwede nga lang maggurgura na sila ng bonggang-bongga at nang matapos na, di ba? Dapat nga si Lisa Tanas ay talagang sakalin niya na si yung puting. So anyway, ang eksena daw sa Sampalan Blues doon dahil ayaw papirmahan ni Lisa Tanas ang national budget o yung General Appropriation Act. Diba? Ayaw niyang papirmahan kay Bangag. Kasi dahil isa pa sa kadahilanan, dahil nga nag-aaway sila, ito according to our source, na itong si Martin Romualdez, siya naman ay gusto niyang i-push na pirmahan na. At si Amy Marcos ay nandoon sa Malacanang. So according sa ating source, ay ginampal si Satanas. I don't know how reliable yung ating source na nagsampalan. Sabi ko nga, bakit hindi pa nagtuluyan ang putang ina, di ba? So yun, dahil sa ang gusto ni Lisa Tanas, dahil nga si Lisa Tanas ang may gusto ng budget ng ang may desisyon at siya naman ang presidente. Si Bangag nakatulala lang, baka nga during that meeting nila sa Malacanang, sumisingot lang ng pulburon. At itong nag-aaway si Martin Romualdez, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. So gusto pong i-veto ni Lisa Tanas ang budget dahil hindi sila nga nagkakasundo. So ngayon, dahil sa nag-aaway sila sa budget na ito at ang gusto naman ni Amy Marcos ay tapusin na, may mga suggestion siya na ito dapat ang gawin, ito dapat sa line 1, line 2, line 3, line 4, line 5 ng budget ng bayan o ng Pilipinas, ay hindi sila nagkakasundo. Kaya ayon sa ating Juting Jahas, allegedly ay ginampal si Lisa Tanas. Kaya sabi ko, ano ang ginawa after? Diba? Hindi rin ba siya nanampal? Actually,
sabi ko nga, ganito kasi pagbangag ang administrasyon. The fact, mga kababayan, okay, kung nagsampalan sila, kung ito ang ating Juting Jahas na bruskong-brusko ay na-witness, siningan ko nga ng video, sabi ko, baka naman pwede mag-send ng video. Alright? Walang video kasi syempre nga, kung ang mga PNP nga, di ba, at ang mga military ay pinagbawalan ni Lisa Tanas na gumamit ng video, how much more, yes, Alfred, thank you. Alfred Soriano. Cotton Fin, thank you. So how much more, di ba? How much more doon sa loob ng Malacanang ipinagbabawal? So for sure may CCTV yon at yung mga jampalan. Kahit naman nung sinapak ni Lisa Tanas si Bangag Jr. sa aeroplano, remember, nung papunta sila sa New York na nagkaroon ng black eye and everything. For sure, one day, kapag wala na itong mga bangag na ito, ay lalabas at lalabas yan, mga palangga. So ngayon, gustong i-veto yung National Appropriations Act ni Lisa Tanas at ibalik nga ito sa Congress na ito dahil hindi niya gusto yung ginagawa ni Romualdez na mga insertions, budget insertion and program funds at kung ano-ano pang mga gustong pangamkam na gagawin, na ginagawa ni Tambaloslos. Tandaan ninyo yung mga, nakikita niyo mga pictures nila na ni Lisa Tanas at ni Tambaloslos, yan ay mga palabas lamang. Pero ang totoo, nagkakagatan na mga buwaka ng ina sa anong kadahilanan dahil sa paramihan sila ng nakaw. Paramihan sila ng gustong budgetan na ahensya ng gobyerno para what? Para sa kanilang vested interest. Para sa kanilang personal, mga kababayan. So kung ano yung mga probisyon, okay, na gustong isingit ni Romualdez o inilagay na at ang gustong baguhin ni Lisa Tanas, hindi sila nagkakasundo. So, based dun sa information na nakuha natin, talagang si Marcos Jr., tama si Inday Sara, na hindi talaga siya marunong maging presidente. At wala po siyang decision making. Dahil yung yung tatlong, si Amy, si Mangga, at si Tambaloslos, sila ay nag-aaway sa pera ninyo. Pera ng Pilipino. Tandaan ninyo, balikan natin yung sinabi kong December 24 ng Noche Buena, hindi sila nagkakagulo din sila, hindi sila nagkakasundo, walang unity naman talaga, even sa kanilang family, kasi hindi rin sila nagkakasundo sa pera na i-unfreeze ng banyaga. Yung mga accounts nila sa iba't ibang bansa, dito sa Amerika mayroon din. Diba? Ang gusto kasi ni Martin Romualdez diyan ay malaki yung kanyang share diyan sa mga i-unfreeze na assets na yan o not assets, i-unfreeze na nakaw na yaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan na maraming mga ninakaw ang Marcos Romualdez at isama mo na ngayon ang Araneta dahil sa magkabagong simula noong 2022, talagang nagpapaanuan sila sa nakaw sa kaban ng bayan. So ngayon mga palangga, sino ang at stake dito? Kapag nagkaroon ng veto, di ba, matatapos na ang taon, di ba, ibabalik nila dito sa Kongreso. Wala naman ng Kongreso at Senado. Ang maapektuhan dito kapag nagka-leche-leche, kayo pa rin. Ang Pilipino pa rin kasi maaantala o ma-delayed yung mga proyekto na supposedly para sa inyo. So pag vinito yon, okay, it's either may mga babaguhin silang yung mga provision o yung mga line item doon sa mga certain government institutions, di ba? So, gagastos na naman ang pera ng bayan. Doon pala sa pag-veto, gagastos na naman yun eh. Babalik na naman. Ilan naman ang lalamunin habang sila ay nagbabangayan na naman sa plenaryo. Talo, milyon-milyon ang sinusunog nila, mga kababayan. Or, ang pwede mangyari, magkakaroon ng may nakita ko na, reenacted budget. Kung ano yung budget in the past, in 2023, yun na lang yung susundin. Kung hindi sila magkakaroon ng pagkakasundo,
and mag-away-away sila. Pero you know what? Pabor yun kay Inday Sara. Pabor yun. Pag nagkaroon ng reenacted budget, hi Andres Bonifacio, thank you so much. So, pabor kay Inday Sara kasi magkano yung budget ni Inday is 2 point something, 2 point, kanina nakita ko yun. Okay. Magkano yung budget ni Inday Sara in the past? Office of the Vice President, 2.3 billion. So, ibig sabihin, you know, yung Office of the Vice President is mas marami siyang magagawa. Pero maraming negative may mga negative effect sa pagsulong o pagpusad ng ekonomiya. Pero hindi nga tayo umuusad eh. Actually, mga palangga, whether magkaroon ng reenacted budget or, baguhin nila yan, di ba? Mag-insert ng kung ano-ano, tanggalan, lagyan ng budget ang PhilHealth o hindi nabigyan ng budget, dagdagan ang education, dahil yan yung pinaka-highlight dyan, di ba? Wala pa rin kwenta. Bakit kamo? Kasi mga kababayan, they're there para talagang distrong pa rin, nakawin ang pera ninyo. Yan ang katotohanan yan. Kaya ngayon, ang mangyayari, madidelayed yung mga pag-i-implement ng mga projects like infrastructure. Let's say, for example, yan dyan sa DOH, sa health, sa education. Yun yung mga napaka-importante sa buhay ng mga Pilipino. Let's say sa mga infrastructure projects, di ba? Hindi yan kaagad ma-release yung kanilang mga budget o hindi mapupunduhan ng tama kasi yung allocation in the past, I think, in the past year, ay iba sa, sa pinropose nila ngayong 2025. So talagang magkakaroon ng delaying tactics. Anyway, mga kababayan, sabi ko nga, whether ipasa na yan o i-veto yan o magkaroon ng reenacted budget, ang suma total dyan mga kababayan, talo pa rin kayo. Kasi nanakawin lang naman nila yan eh. Ibibili lang naman nila ng Hermes, ibibili naman nila ng mga Rolex, ipapang-party lang naman ni Bangag yan. Magre-rent na naman ng mga international artists na tulad ng Duran Duran, di ba? So ngayon, yun ang magiging negative impact diyan sa kaguluhan na yan, sa sampalan blues nila, magurguran sila, di ba? At nang hindi na ipapatupad o hindi na ipapasa yung national budget na yan para sa what? Sa mga proyekto para sa Pilipino, proyektong pangkalusugan, di ba? Ano pa? Siyempre, kapag napasa na yung budget na yan, kung ano yung naka-allocate dyan, let's say for example, I don't know naman nabasa yung buong NGA na yan. Let's say for example, dito sa education, may nakalagay doon na, ngayong taon na ito, 2025, yung mga newly graduates natin, mga teachers, mag-hire tayo ng, let's say, sabihin mo na lang 500,000. That's too much, exaggerated masyado. Let's say, sabihin natin 100,000 teachers. Di ba? So ngayon, dahil reenacted budget yan, kunyari, yun ang magiging result, hindi ma-hire itong 100,000 teachers na ito, or 50,000 teachers, kasi nga, wala yun sa allocation. Anyway, mga kababayan, so kaya nga sabi ko sa inyo, parang may kumagat sa akin na insect na naaangas. So ngayon, eto ngayon yung impact dahil sa pangsarili nilang interest. Yung budget na yan, sabi ko kahit anong gawin niya, nanakawin nila ang majority budget na yan, mga kababayan. Kaya nga kailangan talaga ninyong kumilos. Di ba? Kailangan ninyong manindigan dahil ang nangyayari, kayo ang apektado. Lahat kayo, edukasyon ng inyong mga kabataan, ano pa? Health ng inyong mga kabataan, ng inyong mga anak, dahil nga sila ay nag-aaway-away at patuloy nilang, yung isa ito, insert ako dyan, 2 billion sa ganito, 3 billion sa ganyan. Di ba? So, paano mo ngayon, paano ngayon magkakaroon ng bagong Pilipinas? Di ba? Yung mga sinasabi ni Bangag na build better, di ba?
build better more. Paano ngayon magsulong? Magkaroon ng progresibong bukas dahil yan yung mga sinasabi ni Bangag eh. Kung ang pera ng Pilipino, pera ninyo ay pinag-aawayan nila at hindi naman talaga nila dinadala o binabudget para sa pagkaroon ng Build Better program at progresibong bukas. Kasi their intention, mga kababayan, ay nakawin nila. Dahil puro lahat sila ay magnanakaw. Kaya kahit magsampalan sila dyan, magbugbugan sila, buti nga lang sana sabi ko, magurguran na lang sila eh. Diba? Magurguran na lang sila ng bonggang-bongga at nang matapos na ito. Pero anong impact nito sa atin, sa Pilipinas? Siyempre, nakakatawa tayo sa tingin ng mga matatalino at marurunong na Pilipino at sa tingin ng international. Ibig sabihin, wala sa tamang katinuan ang ating mga kongresista at mga senador at ang presidenteng Bangag dahil itong putang ng budget na ito hindi nila mapagdesisyonan sa tamang sa tamang panahon o sa urgency na pangangailangan ng taong bayan na dapat bago pagpasok nitong 2025 ay nakakamada na lahat itong mga budget na ito, itong national budget na ito para tuloy-tuloy ang pag-build more at ang progresibong bukas. Pero again, that's only lip service. Kaputahan lang yan, yung build na yan. Diba? Kahit sabi ko nga, ipasama niyan o hindi, magkaroon man na rin active budget, nanakawin at nanakawin pa rin nila. Pero ang impact nito mga kababayan sa atin at sa international, talagang makikita mo na ang namumuno ay mga bangag. Ang mga kongresista at mga senador ay mga bangag din. Paano magta-trust yung mga investors din sa atin na mismo yung ating Pangulong Bangag ay wala sa tamang huwisyo? Kita mo, based on that report, from the brusco na nagsapakan, sinampal ni, I don't think na si Lisa Tanas ay magpapatalo yan kay Amy. Makikipagsampalan yan, sana nga duguan na yung mga buwakan ng ina, no? Diba? So ngayon, ano ang tingin sa atin ng ibang lahi? Ibig sabihin, mga bangag, at kurap ang Pilipinas. Well, alam naman tayo sa buong mundo na talagang kawatan tayo. Ngayon, makikita mo na unstable ang gobyerno. We all know na ang gobyerno natin talaga, tayo mga Pilipino, na unstable talaga. Dahil meron tayong presidenteng Adictus Benedictus. Pero ganyan, syempre may mga, ano tawag dyan? May mga, ano tawag dun sa mga foreign watchers ba dun? Yung tinitignan yung ating binamanmanan or binabantayan yung pagpapatakbo ng isang presidente sa ating ekonomiya at ng mga namumuno sa atin. So nakakatawa tayo. Mga kapalangga, ibig sabihin talagang makukonvince natin si Lolo Trump ko, no, di ba? Na ang ating presidente ay addictus. Okay? Na ang kanyang pinsan na Speaker of the House Tambaluslos at kanyang asawa at ang kanyang kapatid na manggagancho, lahat naman sila manggagancho kawatan, na si Amy Marcos, alam mo sa totoo lang, ano siya eh, alam mo, buryong na yan eh. Alam mo gagawin ni Amy kapag natalo yan sa senador, sa pagka-senador? Di ba I told you? Babalik yan sa Ilocos. Tandaan nyo tong araw na to ha. Ito, sasabihin ko sa inyo. Baka makalimutan ninyo. Pag natalo yan, which is nakikita kong matatalo ka, Amy, dahil ikaw ang punot dulo ng pambubudol na isinalang-alang mo, binudol mo, si Sara, binudol mo kami na pinatakbo mo ang kapatid mong Adictus Benedictus. Ang gagawin mo, alam ko. Bakit? Babalik ka sa Ilocos at may nakaplano na po siyang Plan B na mayroon siyang aagawing pwesto sa Ilocos. Hindi ko na muna sasabihin, okay? Kung ano yung pwestong aagawin niya o gagawin nilang paraan, gagawin nilang legal, pero yan ang plan B niya. Pag natalo siya, kukuha siya ng pwesto at babalik siya sa Ilocos Norte. Huwag na tayong maglokohan, Amy Marcos.
ikaw ang punot dulo ng pambubudol. Kung tunay mong kaibigan si Sara Duterte, tahimik ka ni hindi mo pinagtanggol. Pinaasa mo ang mga taong nakapaligid sa iyo. Kami, ako, dahil may nakuha ko impormasyon na sinabi mo nung pinalabas ko, nung nag-trend yung Fidel